Vice President Sara Duterte, sigurado ng magiging presidente sa 2028. Yun po ang ilusyon ng mga DDS. Sa gitna ng maraming kontrobersiya, mga aligasyon, mga kasong kinakaharap ni Sara Duterte, paniwalang paniwala ang mga DDS na si Sara Duterte pa rin ang mananalo sa 2028. Yan ay kung hindi nila maagaw ang kapangyarihan kay President Bongbong Marcos ngayon. Kasi nga, tulad ng lagi kong sinasabi, kung sigurado sila na si Sara Duterte ang mananalo sa 2028, bakit sila nakakanda kumahog para ibagsak si President Bongbong Marcos? At tila uhaw na uhaw sa kapangyarihan na gusto nilang iupo si Sara Duterte. Yan ba ang sigurado? Yan ba ang sure win sa 2028? Kaya naman ngayon, sa gitna ng mga kontrobersiya, ng mga paratang, ng mga akusasyon, ng mga kaso na dapat harapin ni Sara Duterte, nakakanda kumahog din ang mga DDS para pagandahin ang imahe ni Sara Duterte. Inumpisahan na nga nila doon sa survey Kuno, kung saan ang taas ni Sara Duterte at 33.3%. Pero kung titingnan mong mabuti, yung 33.3% ni Sara Duterte ay lumalabas na 3 out of 10 Filipinos. So kung 3 out of 10 Filipinos ang gusto sa kanya, 7 out of 10 ang ayaw naman sa kanya. So paano siyang mananalo sa 2028? Pero siyempre may panahon pa. Kailangan nilang pagandahin ang imahe ni Sara Duterte. At habang hinihintay natin ang sagot ng OVP hinggil sa affidavit ni Ramil Madriaga, na ewan ko ba kung bakit ang tagal-tagal. Ilang araw na ang nakalipas pero wala sa ng statement. Samantalang may masabi ka lang na negatibo tungkol sa mga Duterte. Lalabas na kagad ang kanilang pang-counter o yung kanilang paglinis sa pangalan ni Sara Duterte. So habang hinihintay natin yung kanilang sagot dito sa Ramil Madriaga affidavit, naglabas naman sila ng statement. Ito naman ay may kinalaman dun sa patong-patong na kaso na final ng civil society groups sa Ombudsman. Basahin ko po yung statement ni Attorney Mark Tolentino na National Spokesperson ng Inday para sa Bayan. Tungkol ito sa paghahain ng plunder complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mariin naming ipinahahayag ang aming pagtutol at pagkadismaya sa muling pagtatangkang dumisan ang pangalan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Sara Z. Duterte, sa pamamagitan ng paghahain ng isang plunder complaint na malinaw na nakaugat sa politikal na pamumulitika, hindi sa tunay na paghahangad ng katarungan. Tuloy ko pa ba? Tuloy ko pa ba to? Nanindigan kami na ang Vice President ay malinis ang konsensya, tapat sa paglilingkod, at walang kinalaman sa anumang sinasabing pagnanakaw o paglustay ng pondo. Sa nakalipas na mga taon, si VP Sara ay kilala sa kanyang matatag na pamumuno, malinis na track record, at prinsipyong walang kompromiso laban sa katiwalian. Hirap na hirap akong basahin talaga to. Nakalulungkot na ang kanyang katapatan ay paulit-ulit na isinasangkalan sa mga kasong may pinag-isipang timing at pinaghihinala ang motibong politikal. So, para sa mga DDS, napakalinis po ng imahe ni Sara Duterte. Wala siyang sala, wala siyang kasalanan. Kulang na lang gawing santa ng mga DDS si Sara Duterte. Pero teka muna, paano siyang magiging santa? Siya na nga ang presidente ng impyerno. So ito talaga, nililinis nila ang imahe ni Sara Duterte. Pero maniniwala kayo sa sinasabi nitong Atty. Mark Tolentino? Well, sa bagay, kanila naman yan eh. Dapat nilang paniwalaan yung gusto nilang paniwalaan na si Sara Duterte ay malinis ang konsensya, tapat sa paglilingkod, at walang kinalaman sa anumang sinasabing pagnanakaw o paglustay ng pondo. Ganun naman pala eh. Bakit hindi niya harapin yung mga aligasyon na yan? Simulan natin sa confidential funds hanggang sa affidavit ni Ramil Madriaga at sa patong-patong na kasong isinampa sa kanya.
ng civil society groups. Hindi na po pwede itong puro bukada lang. Sweet talk nyo ang tao. Samantalang ang daming nakaabang sa paliwanag niya. Hindi, iniiwasan niya. Real talk lang tayo, iniiwasan niya talaga. Pasalamat siya. At may mga Duterte senators katulad ni Chis Escudero na hinarang ang impeachment ni Sara. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, handa naman daw siya, ready siyang harapin itong mga aligasyon sa kanya. Bakit iniiwasan ninyong sumagot? Puro kayo kuda, puro kayo paglilinis ng pangalan, pero sa katotohanan, takot naman kayong humarap sa katotohanan. Ito pang isa, si Lorraine Badoy. Sabi niya, ang isang bagay na hindi nyo kailanman maipaparatang sa mga Duterte ay ito, na sila ay tiwali at nagnanakaw sa taong bayan. Wala nang hihigit pang mas malayo sa katotohanan kaysa riyan. Uy, naalala ko yung sinabi ni former President Digong na siya daw ay marami nang nanakaw na pera sa gobyerno, kaya lang naubos na, wala na. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So ano itong sinasabi ni Badoy? Na malinis, hindi nagnakaw. Samantalang sa bibig mismo ni Duterte, nanggaling yung mga salitang marami na siyang nanakaw, kaya lang naubos na. Sigurado ba tayong naubos na? Bakit ang daming pangbayad dyan sa kaso sa ICC? So, sino ang mapapaniwala ni Lorraine Badoy at ni Attorney Mark Tolentino na walang kasing linis si Digong at si Sara Duterte at puro paninira lang daw ang ginagawa laban kay Sara Duterte? Ito pang isang paniwalang-paniwala kay Sara Duterte. Sino pa ba kundi si Attorney Harry Roque? Sabi niya, kung magkakaroon ng eleksyon, bagamat lahat ng putik ay binato na kay Inday Sara pa rin ang iboboto ng taong bayan. Nakasisigurado ba kayo na ang buong sangkatauhan ng Pilipinas ay iboboto si Sara Duterte? I don't think so. Mag-isip-isip nga kayong mabuti mga DDS. Si Mark Tolentino, si Lorraine Badoy, si Harry Roque. Sigurado kayo na ang buong taong bayan ay iboboto si Sara Duterte. Sa bagay, kahit na si Sara Duterte, niloloko ang sarili niya. Hindi ba nung nakaraang araw lang, sinabi niya na siya daw ay blessed to be a politician. Dahil daw, sa gitna ng pagbabato sa kanya ng lahat ng uring paninira, suportado pa rin daw siya ng taong bayan. Alam nyo, pinagloloko niyo na lang ang sarili ninyo at pinagloloko ninyo ang mga supporters ninyo na ang akala ay talagang napakalakas pa ni Sara Duterte. Meron po akong gustong basahing post sa inyo. Ito nakita ko sa Live Awake ni Thea Tan. Sabi dito, why are the DDS so obsessed with Sara Duterte's popularity rating? O hindi ba? Kaya nga lahat na lang ng paglilinis sa pangalan ni Sara Duterte ginagawa nila. Para nga naman mag-match doon sa mataas kuno na rating ni Sara Duterte sa presidential survey na ginawa ng WR numero. Ulitin ko yung tanong, bakit daw G na G ang mga DDS sa popularity rating ni Sara Duterte? Ang sagot, because ratings are easier to hype than actual political math, just like how they hyped Sara. So yun ang ginagawa nila Hina-hype yung rating. Dahil ang dali nga naman i-flex. Ang taas ni Sara Duterte, 33.3%. 3 out of 10 Filipinos gusto si Sara maging presidente. Hindi nila naisip, how about the 7 out of 10 Filipinos na ayaw kay Sara Duterte? Kasi sabi dito, popularity is not equal to political capital, especially in a presidential race. Let's look at the real voting blocks going into 2028. So ito na. Kasi sinasabi ko nga ang mga boboto lang kay Sara Duterte ay yung mga DDS, yung mga supporters na mga Duterte. Iilang porsyento lang ba sila? Paano naman yung iba-ibang voting blocks? Paano kaya sila boboto? Simulan natin sa kakampings. Won't vote for Sara. Dilawan/liberals won't vote for Sara. Progressives won't vote for Sara. Socialists won't vote for Sara.
far left. So ito ba yung mga makakaliwa? Won't vote for Sara. Loyalists, most won't vote for Sara, especially with her bad-mouthing BBM. Maybe some would, like the fake loyalists. Na ngayon, sino ba yung sinasabing fake loyalist? Yung mga sumusuporta pa rin dito kay Amy Marcos. Sino-sino pa? Solid North, Ilocos and Cordillera. Most Solid North politicians won't endorse someone who lambasted a Marcos. Sunod, Western Visayas, very strong liberal voters won't vote for Sara. Maybe some local DDS, like that fake news peddler Glacy from X. Sorry, hindi ko po kilala yung Glacy from X na yun. Anyway, Central Visayas, swing region, not a guaranteed Duterte vote. Sa Metro Manila naman, fragmented, issue-driven, no longer DDS dominant since the DDS offsprings o yung mga anak revealed their true colors and Metro Manila found out they are mediocre at best. I-google nyo yung salitang mediocre. Yan po ang kanyang adjective sa mga anak ni Duterte. Sa urban middle class, alienated by controversy, not moved by strongman politics, not attracted to the dumb and charismatic version of Digong. Third off na sa mga Dutertes. Business sector / economic voters prefer stability and predictability, not krum-krum and mentally unstable politicians. Alam na natin kung sino yung number one krum-krum and mentally unstable na politician. Sa mga youth voters / Gen Z, values-driven, most progressive, many dislike the Dutertes. Kaya napansin nyo sa mga huling rally, itong mga Gen Z na to ang nagkakantahan ng Sara, Sara magnanakaw. Sara, Sara magnanakaw, magnanakaw si Sara. Sara, Sara magnanakaw, Sara, Sara magnanakaw, Sara, Sara magnanakaw, magnanakaw si Sara. Pansinin nyo, puro kabataan yung nandun. At karamihan sa kanila, ayaw sa mga Duterte. Catholic vote / church-influenced voters not aligned with Duterte politics won't endorse Sara. The INC bloc votes on viability and national stability, not popularity surveys. Pero teka muna, ako duda ako dito sa INC bloc. Well, ako lang naman yan. So pabayaan nyo na akong magduda sa INC. Pero ang sabi naman dito, votes on viability and national stability. Paano nga naman silang boboto sa isang taong ginugulo at nagde-destabilize ng ating gobyerno? Kaya lang siyempre, meron po mga usap-usapan dyan na itong INC ay talagang makasara Duterte. Anyway, local politicians / dynasties, transactional, will not back a candidate who has a weak national alliance. Weak alliance in the House of Representatives and Senate kasi baka affected ang budget nila. OFWs, divided, increasingly pragmatic, not blindly DDS anymore. Hindi tulad ng panahon ni Rodrigo Duterte. Talagang solid ang mga OFWs dito kay Rodrigo Duterte. But not anymore. Sa DDS base naman, even among the DDS, hati rin. Many are just loyal to the father but not to the Duterte children. Totoo po yan. Marami na nga pong mga DDS ang bumaliktad eh. Sumunod kami! Sana sumunod kami kay Tatay Digong! Anong napala namin? Wala! At marami patiyak ang babaliktad kapag nag-umpisa na ng investigasyon sa ombudsman hinggil dito sa patong-patong na kasong hinain ng civil society groups at pag inumpisahan ding imbestigahan ang affidavit ni Ramil Madriaga. Sa Mindanao naman, Davao may stick, but the rest of Mindanao is not a monolith.
So yung sinasabi nilang solid daw ang Mindanao, ay sorry na lang po, hindi po totoo yun. Napatunayan po natin yan nung huling rally ng Trillion Peso March. Mga nanggaling pa sa Sulu para ipakita ang suporta kay President Bongbong Marcos. So again, the question stands, why are the DDS obsessed with popularity rating? How would they translate this popularity rating to actual votes? Where are the votes coming from? Where is the broad and winning coalition? Sino ba ang recipients ng mga popularity surveys na to? We don't know. Di nga ba, napakadaling gumawa ng survey? Sino-sino ba ang sinurvey? Iilang tao lang ba ang sinurvey? So, a presidential race is not won by being popular or leading early surveys. It is won by stitching together regional bases, institutions, machinery, and cross-ideological alliances. Kung matatandaan natin, noong 2016 elections, ang shoe-in na maging presidente ay si Jejomar Binay. Pero nung biglang lumabas yung mga aligasyon laban kay Binay, olat siya sa eleksyon. Kaya ang feeling nga ng marami, matutulad lang ang presidential ambition ni Sara Duterte kay Jejomar Binay. Because without those, popularity ratings are just comfort blankets. They don't mean anything. Wala po yan mga survey na yan. Dahil tulad nito, binrake down nitong si Thea Tan ang mga posibleng grupo na hindi boboto kay Sara Duterte. So, ibig sabihin, ang mga sigurado lang na boboto para kay Sara Duterte ay ang mga DDS. Iilan lang po sila kumpara dito sa dami ng grupong ito na hindi boboto kay Sara Duterte. And that is the part the DDS don't get. Tagalogin ko. At yan ang parte na hindi makuha ng mga DDS. So kahit na anong whitewash ninyo, kahit na anong paputiin ninyo ang imahe ni Sara Duterte, kahit na araw-araw nyong sabihin na napakalinis ni Sara Duterte, wala siyang bahid ng katiwalian, hindi sila magnanakaw, it will not erase the fact that Sara Duterte will not be the President of the Philippines. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.